pagmamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinesya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang ng 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggapan niya ito at sinakal, sabay wika, bayad ka ng utang mo. Naglumod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at papayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lassel at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatanong ni Pedro kay Kristo kung ilang beses daw bang patatawarin ang nagkakasala. Sabi niya, bossing, okay na po ba yung makapito? Actually, nagmamagaling dito si Pedro sapagkat may kalakaran dati ang mga Hudyo na dapat 3 beses lang patatawarin ang isang nagkakasalang kapwa-tao. Ito'y dahil na misinterpret nila ang isang sipi sa kanilang banal na kasulatan, if I'm not mistaken, in the book of Amos, na nagpapakita di umano na ang Diyos ay nagpatawad o nagpapatawad sa isang tao o sa maraming tao ng 3 beses lamang. And so apparently, na misinterpret nila yon. That's why they thought na ganun lang din dapat ang limit ng pagkapatawad hanggang 3 ulit lang because they could never be more than God. Hindi sila po pwedeng humingkit sa Diyos. Hindi sila po pwedeng maging mas mapagpatawad kaysa sa Diyos. Kaya ako sinabing nagmamagaling dito si Pedro. Kasi yung 3, dinoble na niya, dinagdagan pa ng 1 at naging 7. Na perfect number pa para sa mga Hudyo. Kaya malamang iniisip ni Pedro, very good siya kay Kristo. Pero laking gulat niya nang sabihin ng ating Panginoon sa kanya, hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito sa madaling salita, haptosawa. Sa isang
beses lang ng pagkapatawad nagsasawa na tayo, eh, 'di ba? Wala pa ngang isang beses sawa na tayo agad, ayaw na nating magpatawad. Yung pang maraming beses, never ending na pagkapatawad, 'di ba't sabi nga din ng banal na kasulatan sa atin, basta't humihingi ng tawad sa atin ay patawarin din natin. Mapapa-Jessa Zaragoza ka dito, "Parang di ko yata kaya." And that is why binigay sa atin ng Panginoon yung talinghaga sa ating ebanghelyong napakinggan na nagpapakita ng malaking awa ng Diyos sa atin. Kaya dapat lamang tayong maawa sa kapwa natin. In other words, yung parable na ito nagpapakita din ng napakaraming grasya ng Diyos sa atin. Kaya dapat din tayong magbigay ng grasya ng pagkapatawad sa kapwa natin. You see, pag sinabi pong mercy of God, magkahugpong yung mercy and grace. Kasi yung mercy ay yung hindi ibigay sa atin ng Diyos yung kaparusahang deserve natin. Samantalang yung grace ay yung ibigay sa atin ng Diyos yung mga bagay, mga biyayang hindi natin deserve na tanggapin. So pag sinabi pong awa ng Diyos, nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin, nakakonektado sa grasya niya sa atin. Hindi lamang ito yung naisip nating partikular na kasalanan natin. Kasi pwede nating sabihin, hindi mas malaki yung kasalanan niya sa akin eh. Mas matindi yung ginawa niya eh. Hindi naman ako kasing kasalanan niya eh. Hindi ganon. Hindi ganon ang pinag-uusapan din. In the first place, sa mata ng Panginoon, habang noong hindi pa niya tayo sinasagip sa ating kasalanan, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo deserving na maparusahan ng kamatayan. At kung tayo ay binigyan ng Diyos ng kamatayan at hindi pinatawad sa ating mga kasalanan, wala yung mga biyayang tinatamasa natin ngayon. Yung buhay natin, yung pamilya natin, yung pagkapari ko, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung kalayaan natin, yung talento natin. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, wala ang lahat ng ito kung hindi tayo kinaawaan ng Diyos. And so when we speak about the mercy of God, hindi lamang ito patungkol sa kasalanan natin, kundi patungkol na rin sa mga biyaya na tinatanggap natin noon pa man hanggang sa ngayon at sa mga susunod pang panahon hanggang sa buhay na wala hanggan. Kung sa awat grasya pa rin ng Diyos ay bibigyan niya tayo ng buhay sa kalangitan. So again, ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang yung iniisip nating maliit lamang o kakaunti lamang na kasalanan natin sapagkat pag sinabing awa ng Diyos sa atin, nag-uumapaw na awa ng Diyos sa atin, kasama dyan ang mga nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin. So sa madaling salita, nag-uumapaw ang grasya, punong-puno tayo ng awa ng Diyos. Kaya dapat din tayong maging dispenser, channel ng grasya ng Diyos sa iba. Partikular na rin ang grasya ng pagkapatawad sa mga nagkakasala sa atin. And so mga kapatid, makatutulong na sa ating mga pagdarasal bago nating ipagdasal. Iba't yun ang sabi ng Panginoon, ipagdasal natin ang mga kaaway natin. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa mga blessings ng buhay natin. Kahit paulit-ulit, kasi paulit-ulit naman tayong buhay, paulit-ulit naman tayo huminga, paulit-ulit naman tayo, hindi naman wala ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo, ang ating mga talento. So sa araw-araw, ulit-ulitin natin yon. At damihan pa natin yung mga biyaya ng Diyos sa atin. I-recognize natin in a specific manner. Ito, buhay ako, may pamilya ako, malaya ako, may talento ako, malusog ako. Again, kahit ulit-ulit, bago natin ipagdasal yung mga kaaway natin o yung mga nangaaway sa atin. Because in so doing, mauna yung mga blessings, mauna yung masasampal tayo ng mga napakaraming biyaya ng Diyos sa atin na pagpapakita ng awa niya sa atin sapagkat hindi natin deserve lahat tanggapin. Sa gayon, mas lalambot ang ating puso, mas magkakaroon tayo ng disposisyon para ipagdasal ang ating kapwa kahit ang ating mga kaaway, para ipagdasal na tayo makapagpatawad. Alam po ninyo, iba yung ayaw magpatawad sa nasa proseso pa ng pagkapatawad Huwag niyong misconstrue yung hindi pa kayo nakapagpapatawad sa ayaw niyo talagang magpatawad. Hindi pa lang kayo nakapagpapatawad ng ganap. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag niyong i-misconstrue yun na ayaw niyo talagang magpatawad. Basta nandoon sa loob ninyo, gusto niyong magpatawad at sa araw-araw ipinagdarasal niyo siya na sana'y mapatawad niyo na siya. Basta nasa proseso. Iba yung ayaw ng magpatawad sa nasa proseso ng pagkapatawad. Iba yung sa una pa lang ay sasabihin mo, ayoko, wala siyang karapatan na patawarin ko.
Ayoko, hindi ko kaya, hindi ako Diyos para magpatawad. Iba yon. Sapagkat sa una pa lang, sinasarado na ang puso noon. Iba yung nasasaktan ka kasi naalala mo yung ginawa sa'yo, pero pinipili po pa rin magpatawad sa kabilang. Iba yon. At yun ang sa palagay ko'y naaayon pa rin naman sa kalooban ng Panginoon. Kung i-interpret nga po natin sa isang anggulo, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat magpatawad tayo ng 70 ulit nito, ay pwedeng sinasabi niya sa atin na kung hindi ka pwedeng makapagpatawad ngayon, ora mismo, kung hindi po pwedeng ora mismo ay mawala ang galit sa puso mo, basta unti-unti. Parang malalim at malalang sugat na pinapagaling mo. Hindi naman agad na nawawala yung sakit, hindi naman agad na nawawala yung uka sa balat, hindi naman agad nawawala yung pain. Unti-unti, unti-unti, hanggang sa ganap na maghilom at hanggang sa kahit yung peklat ay mawala ng tuluyan sa balat. Ganun lang. Basta ituloy-tuloy lamang po natin yung pag-iisip sa mga grasya ng Panginoon sa atin upang ito rin ang magtulak sa atin. I've been blessed, so much blessed. At hindi ko deserve ang lahat ng blessing na ito. Awa ng Diyos ang mga biyayang ito. Kaya marapat din akong magbigay ng awa sa kapwa ko. Ito po sana ang ating hilinging biyaya ngayon sapagkat yun ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paghingi ni Azarias ng awa sa Diyos sa gitna ng mga pagdurusa na kanilang nadarama na kung ikukonekta po natin sa punto ng ating mabuting balita, sangayon sa ating talinghaga, ay parang sinasabi sa atin ng Panginoon na mga awa na ibibigay niya sa atin dahil hinihingi natin ay ibibigay niya. Hindi lamang ito yung awa sa ating mga pagkakasala, kundi yung awa na bigyan pa rin tayo ng mga hindi natin deserve na biyaya. Pero, tulad ng sinasabi sa mabuting balita, dapat hindi yun mag-stop sa atin. Tayo ay vessel, carrier ng mercies of God. Dapat ito ay ibigay din natin sa iba. Inasmuch as ang ibibigay natin sa iba ay napakaliit na porsyento lamang kumpara sa napakaraming awang ibinibigay sa atin ng poong may kapal. Ito sana ang ating makita at we are so blessed para hindi magpatawad. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, pasensya na humingi kami ng tawad at eto na naman kami. Madadagdag na naman ito sa napakarami naming mga atraso sa iyo na maya't maya mo namang pinapatawad. Kung hindi mo ito ginagawa sa amin noon pa mga una, wala kami ngayon sa mundong ito. At wala na kami ngayon sa mundong ito. Wala na rin ang mga biyaya na tinatanggap namin mula sa iyo. Sana'y maunawaan namin ito para hindi kami maging mahigpit sa pagkapatawad upang maging maluwag sa aming loob. Dahil marami kami mga biyayang tinatanggap, ito ang dapat na magtulak sa amin na magpatawad. Mayroong magandang mangyayari sapagkat mas dadaluyan tayo ng grasya. Mangyayari
mas marami pang nangangailangan ng awa at pagpapatawad niya. Huwag nating hayaang manatili sa atin. Hindi ito para lamang sa atin. Napaka-pinagpala natin para tumangging patawarin ang kapwa natin. Let that sink in. Tumanaw tayo ng utang na loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating kagandahang loob kahit na sa mga nagpapasakit sa ating loob. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanan sa una-una, ngayon at magpakilanman po sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-alay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pansalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo
sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. taas ng pagmamahal. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Sa Amen. kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagkasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak.
Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikabaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na birin ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging daisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal